Mel and welcome back to my channel. So today is March 21st, 2024. It's a Thursday and then samahan niyo akong mag-ready kasi alis kami at mag-errands and i-check namin yung wedding reception venue. So while nagre-ready ako, kwentuhan na lang tayo. So by the way, papakita ko rin sa inyo yung mga skincare na ginagamit ko. Actually, wala akong binago sa skincare ko. Meron lang akong dinagdag na serum na ina-apply ko every after taking a shower. So, natatakot kasi akong mag-explore or ng mga bagong skincare. Kasi natakot akong mag-breakout, yung mga ganun. And then, so far naman, yung mga skincare na ginagamit ko dati sa Philippines is nag-work naman sila sa skin ko dito sa US. So, by the way, more than a month na ako dito sa US at medyo nakakapag-adjust na rin. And, so by the way, ito yung ito yung dinagdag ko sa skincare routine ko every after taking a shower in the morning. So, hindi ko alam kung paano i-pronounce. It's D'Alba or D'Alba First Spray Serum. So, ito yung unang nilalagay ko sa mukha ko. Very refreshing lang siya yung feeling at saka yung skin ko parang pag na-absorb na siya, parang soft and maganda siya sa pakiramdam. So anyway, yun na nga, more than a month na ako dito and then so far, medyo nakakapag-adjust na rin naman. Springtime na rin pala dito and then malamig pa rin. I mean, ako kasi lamigin ako kaya palagi ako nagja-jacket or nagka-cardigan. So, yung sa fiancé ko naman, minsan para sa kanya is comfortable yung weather, pero para sa akin is malamig pa rin siya. So, yung mga ganun. But, okay lang. So far, medyo na-homesick ako, but hindi ganun kalala. Sa awa naman ng Diyos kasi nakakasama ko naman yung, syempre yung fiancé ko, na-meet ko yung mga friends niya, and then yung family niya, like yung mom niya, yung sister niya, and then yung mga cousins. So, hindi naman ako nababagot dito. Actually, hindi pa pala ako pwede talagang mag-work kasi since K1 visa yung visa na gamit ko papunta dito sa US, may mga restrictions kasi siya, so hindi pa agad nakakapagtrabaho, so kailangan ko pa mag-process na adjustment of status after the wedding, and then kailangan ko pang mag-apply ng employment authorization document para allowed na ako makapagtrabaho dito legally. So by the way, ito yung ginagamit kong sunscreen ever since na nalula ako sa Pilipinas. Very, siya, yung walang white cast, hindi parang hindi namumuti yung mukha mo paglabas mo. So, na-absorb lang ng skin yung sunscreen. So, as much as possible, ayoko masyadong maglagay ng yung maraming makeup. As much as possible, gusto ko yung skincare lang. So, after nung sunscreen is moisturizer. Teka lang, parang mali ata yung pag-apply ko. Mali yung order. So, dapat pala, nalito na ako. Ito, at saka, ito yung first, ito yung second dapat. Yung moisturizer. Paano ba to? Nalito na ako. So, ayun. Okay lang. In terms sa
mga tao naman dito, very welcoming naman sila, yung family ni Ken. And I'm just feel so blessed kasi very, sila, very family oriented. And napakabait nila sa akin. Very welcoming. The other day, hindi ko na vlog kasi nahiya pa akong mag-vlog. I'm not sure din kung comfortable sila pag may camera. Kasi na-observe ko dito, hindi masyado silang nagsi-cellphone kapag nag-uusap sa restaurant. So, na-avoid ko na lang din yun. So, naglagay ulit ako ng sunscreen. Pero dapat yung order talaga is ito, serum, moisturizer, tsaka sunscreen. Yun dapat yung order. Nalito na ako. So, anong oras na? It's 8:29. Aalis kami ng 10 o'clock. Ayokong malate kasi ayokong pinaghihintay yung ibang tao. So, in terms of yung sa food naman, maka-rice kasi ako na tao. Pero, hindi na ako masyadong nag-crave ng rice. In fairness ha, ina-enjoy ko yung mga food na kinakain namin. Mahilig sila sa pasta, and then sandwiches, burgers, fries, mga tacos, mga quesadilla, yung mga ganon. Akala ko hirapan akong mag-adjust sa food, pero feeling ko nga nananaba ako dito eh. Hindi ko pa wini-weigh yung sarili ko kasi takot akong tingnan yung weighing scale. Anyway, ito yung nilalagay ko sa, yung parang as foundation. Pero, ang nakalagay is fresh tint. Hindi ko alam kung foundation to or ano. So, in the shade 05. Ito yung, paubos na siya, pero meron pa akong naka-reserve na, bumili ako ng extra bago lumipad dito. Very light lang siya. Hindi mo pansin na nagpa-powder. Yung parang lang, natural lang na skin color. Yun. So, yun. Yung sa food. The other day, ay pumunta kami sa Asian grocery store. At doon, ang sayo ko kasi nakita ko ng pancit canton. May Lucky Me, tsaka, actually Lucky Me sana yung bilhin ko. Kaya so nakita ko yung mi goreng na instant noodles din. So yun yung binili namin, and yun yung inulam ko the other night. Yun yung dinner ko. So, ang sarap lang. And then, bumili ako ng boy bawang, yung mga cheese ring, yung mga snacks sa Philippines na hindi mo masyadong nakikita sa mga grocery stores nila dito. Sa mga Asian stores mo lang makikita. So, ano pa ba yung binili namin? Bumili kami ng tocino. So, balak namin na magluto ng tocino for this weekend. Kasi, yung friend ni Ken ay reregaluhan niya daw kami ng rice cooker. So, hindi na kami kailangan bumali pa na rice cooker kasi may magbibigay. So, dalhin niya daw this weekend. So, bumili kami ng tocino para rice and tocino for lunch. So, hopefully, yung brand na nabili namin tocino is iba sa yung binibili talaga namin sa Philippines. But hopefully, okay yung lasa. So, sa kilay ko, ang ginagamit ko ay nakapag-microblading ako before lumipad dito sa US. So, medyo naka-ano na siya, yung parang naka-outline na siya. Yung ginagawa ko na lang is fini-fill in ko yung may mga yung mga sparse areas. So, yun lang. Para mabilisan lang talaga yung pagre-ready. Dito kasi ako natatagalan sa pag-prepare,
mag-groom ng eyebrow. So, una is takot akong mag-microblade, but parang pinush ko na lang talaga yung sarili ko na gawin yun para hindi ako mahirapan pagpunta rito. Tapos, gusto ko kasi mabilis lang yung, ayokong masyado mag-take time sa paghahanda. So, ayun. Very quick lang na pag-groom ng brows. So, ang ginamit ko is, ano ba to? 2-in-1 eyebrow pencil. Hindi ko alam kung anong brand to. Nabili ko lang sa Miniso sa Philippines. Ang tagal na ito sa akin. Ang tagal maubos. And then, last week is pumunta kami ng pharmacy and nabili ko tong e.l.f. na parang brow and lash mascara. So, maglalagay ako nito sa brows ko. Para lang siya. Wala lang, lang siya. Para mas lalong siya, ma-shape. So, in terms of, balik tayo dun sa topic natin na yung kung nakapag-adjust na ako. I think, oo, nakapag-adjust na ako mga around 80% siguro. Kasi, sa Pilipinas, nagda-drive naman talaga ako. And then, dito, hindi pa ako kumuha ng driver's license. Kasi, hintayin ko na lang siguro na makuha yung green card para yung name ko sa license is yung, yung married name na. And then, feeling ko kasi hindi pa ako ready mag-drive dito kasi natatakot ako. Lalo na sa freeway. Kasi, mabagal ako mag-drive. So, takot ako mag-drive ng yung mabilisan. Kaya, kailangan ko pang sanayin yung sarili kong mag-drive ng mabilis. So, ayun, hindi pa ako nagde-drive. So, kapag lumalabas is either kasama ko yung mom ni Kenneth or lumalabas kami ni Kenneth pag siya, hindi siya busy sa work. So, sa lips ko naman, naglalagay ako ng Laneige na lip sleeping mask para ito na yun din yung ginagawa kong parang lip balm. So, ginagamit ko na din to dati pa sa Philippines. So, tingin ko is effective naman siya. Hindi nagka-crack yung lips ko, in fairness. Medyo pricey nga lang siya, but then, ang tagal naman din niyang maubos eh. So, okay lang. So, ayun. So, after nyan, maglalagay ako ng konting lipstick later. So, next is, maglalagay ako ng konting blush. Ang ginagamit ko naman for the blush is, dami din sa Philippines. Hindi ako masyado nagbibili ng makeup dito. Yun lang yung nabili ko yung e.l.f. na yung brow and lash mascara. Tsaka nakabili rin ako ng eyeshadow. Yun lang. Hindi pa ako masyadong nagbibili ng mga makeup. So, for my blush, ang gagamitin ko ay, ang tagal na nito sa akin, Ever Belena na Lip and Cheek Stain. Ito lang. Magkano ba itong bili ko dati? Around 200 plus, I think. Ang tagal niya maubos eh. So, yun pa rin. Ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Ilang taon na to sa akin? 2 years. Baka expired na rin to. Okay naman. Hindi naman nag-react yung skin ko nito. By the way, yung skin type ko is oily. So, pag dating ko dito, since malamig siya, oily pa din, pero hindi ganun kalala yung oiliness. So, ayun. So, thank God hindi ako nagbe-breakout. Yun talaga yung inaalala ko. Yun yung inaalala ko na baka need kong mag-change ng mga skincare. So, awa naman ng Diyos. Hindi ko kinakailangang magbago ng skincare routine. So,
pakita ko sa inyo one of these days yung ano yung mga ginagamit ko naman pag ano, yung mga nighttime skincare routine ko. So, ano, sana ba tayo dun sa kwentuhan natin about adjustment. Yung sa routine ko dito, yun nga, since hindi pa ako nakakapag-drive, so it's either yung mom ni Kenneth or si Kenneth yung kasama ko pag lumalabas. And then, yung sa routine ko, dito lang sa bahay, naglilinis, tapos, since magpa-process kami ng adjustment of status, hopefully, masubmit na namin siya in a few weeks. Yun yung inaatupag ko, tsaka yung wedding preparation din. Nagsa-start na ako mag-fill out ng mga forms kasi maraming forms na i-fill out para sa adjustment of status. So, yun, yung ginagather ko na, nagagather din ako ng mga documents, yung mga attachments, yung mga proof of relationship. So, yun, yung mga kinabibisihan ko lately. And then, sa Pilipinas kasi mahilig ako maglinis ng bahay, nagde-declutter. I wanted to keep myself busy. So, ayun. And then, actually, itong video na to, 2 weeks na akong hindi nakakapag-vlog. Pero hindi nyo random, diba? Kasi, every week may video. Nung kakarating ko lang kasi dito, medyo nag-adjust ako sa time, tsaka jet lag. So, gumagawa ako ng videos, nag-i-edit. So, yun yung natambak yung mga videos. Kaya every week may video kayong napapanood. So, ito, actually 2 weeks na akong hindi nakapag-video. Naisipan ko lang na makipagkwentuhan ngayon kasi marami pa akong time na mag-prepare. Actually, nung oras na to, meron pa akong more than an hour. So, ayun. Gusto ko lang makipagkwentuhan and update ko lang kayo. Plan kong mag-upload ng video about yung mga preparations ko prior to our flight to the US, kung ano yung mga hinanap sa immigration doon sa Philippines at ano yung hinanap dito sa US immigration. So, ikikwento ko rin sa inyo yung port of entry experience ko dito sa US. So, ano pa ba? So, after nun, naglalagay ako ng powder, setting powder, BLK Cosmetics. Ano pa rin, local na galing pa rin Pinas. Sayang kasi pag tinapon, nahihinayang ako kaya dinala ko sila, yung mga makeup ko. Hindi naman ganun karami. So, ayun, gamit ko pa rin sila hanggang sa US. So, guys, by the way, kung ano yung mga questions nyo or mga bagay na gusto nyo malaman in terms of my K1 visa experience, yung pag migrate ko dito sa US, please feel free to comment. Mag-suggest naman kayo ng mga topics. Although may mga naka-line up ako mga topics, pero baka kasi may mga topics kayo na mga naisipan na gusto nyong i-upload ko, don't hesitate to leave a comment. And may Facebook page din pala ako. It's called Mel's Channel pa din. So, pwede nyo akong i-message doon sa Facebook. Or mag-leave kayo ng comment or whatever. So, after nun is, i-dry ko na yung hair ko. So, ayan. Dry na, tuyo na yung buhok ko. So, actually, sa Philippines, hindi, hinahayaan ko lang na matuyo yung buhok ko.
hindi ako nag-blow dry. Pero pagdating dito, kailangan ko mag-blow dry kasi pag lumabas kami, tapos basa yung buhok ko, wala. Parang ang lagyat sa pakiramdam, tapos malamig siya. Iba yung feeling eh. So, binublow dry ko siya palagi. Ayun. So, earrings lang. And then, lipstick. Lastly, ito lang yung ginagamit ko. Revlon na lipstick in the shade Rose Wine. So, yan lang. Medyo light lang siya. So, check namin yung wedding venue. First time kong i-check yun. So, excited ako. Hopefully, walang aberya pagdating sa, on the day na talaga. So, after naming check ng venue is magla-lunch, tas mag-grocery, tas uwi. Yun lang yung gagawin namin for today. Hindi ko alam kung may kabuluhan ba yung mga kinuwento ko kanina. So, hopefully, yung sa mga magma-migrate pa lang, ang advice ko sa inyo is, sulitin nyo yung time nyo sa Philippines. Alam kong hindi madali yung paghihintay at hindi madali yung long distance relationship kasi napagdaanan namin yan. Ang advice ko lang is sulitin nyo yung time na kasama nyo yung family nyo kasi darating talaga yung time na syempre mag-move kayo dito, makasama nyo yung husband nyo, yung fiancé nyo, and hindi talaga maiwasan na mamimiss nyo rin yung family nyo sa Pilipinas. So, take it a day at a time, and then, magkakasama din kayo ng mga partners ninyo. For the meantime, just seize the day and enjoy life and make the most of your time dyan sa Philippines kasi iba yung buhay dito. Hindi ko masasabing madali, hindi ko masasabing mahirap, but maka-adjust ka talaga. So, kailangan lakasan nyo rin yung loob nyo, and dasal lang talaga palagi. Yun talaga yung nakatulong sa akin, sa amin ng fiancé ko. Nung naghihintay pa lang kami, nung napaprocess pa lang kami, medyo nakakainip, but then, alam nyo, pag nakuha nyo na, pag andyan na kayo, pag approve na kayo, parang yung feeling is parang kahapon lang nung nag-process kami. So, talaga, i-cherish nyo yung time na kasama nyo yung family nyo dyan sa Philippines kasi it will take a while bago nyo sila makasama ulit, bago makapagbakasyon sa Philippines. So, ayun lang. May natutunan ba kayo dun sa mga sinabi ko? So, ayun lang. Short kwentuhan and get ready with me video. Yun lang yung naisipan ko. Para at least naman may maibahagi ako sa inyo kahit papaano. So, ayun. And thank you so much for watching. And I hope na may natutunan kayo sa video na to. And hopefully, dumating din yung time na hinihintay nyo na makasama nyo yung mga partners ninyo, and for the meantime, just be patient and makukuha nyo rin yan. So, ayun lang. So, I hope to see you guys on my next video. God bless!